Hindi, tsaka itong si Kiko Barsaga mga kababayan ano kumbaga madami na din siyang sinasabi, 'di ba? Madaming papapel, madaming kung ano-ano mga sinasabi nitong si Kiko Barsaga. Kung matatandaan niyo mga boss chief amo sir, pumunta pa nga yan doon sa harap ng sa harap ng Forbes Park 'di ba? Nag-ano siya doon, ano tawag doon? Yung nagpoprotesta at sumigaw din yan mga kababayan sumigaw din si Kiko Barsaga. Ang sabi niya um, pinoprotektahan daw ng mga magnanakaw yung magnanakaw. Sabi ko, naku po, yari kapag ka ito nakasuhan ng mga nakatira doon sa Forbes Park, yari itong si Kiko Barsaga. Mas lalo hong kukuluntoy ito mga boss chief amos. Si Mark Ramos, parang walang nangyari, parang hindi late, diretso sa topic. Kaya magandang umaga dito sa side ng Estados Unidos at magandang gabi naman po sa side ng Pilipinas, mga boss chief amo sir. Eto nga, mamaya ko na kayo isa-shoutout kasi late tayo. Si Kiko Barsaga, ayan, ang gusto niyong unang topic. Sabi dito sa Di Umano, breaking, congressman o Congress Meow expelled. Mga boss chief amo sir, I am Maloy, shoutout sa iyo. Trining Lozano, Lucy at si Luis Lizano at NTU Sales, expelled na. Sabi buong Cereza Force family. The House of Representatives, sabi dito, the House of Representatives has expelled Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga following a vote of 265, 14, and 8 on Tuesday. So sa madaling salita mga kababayan, 265 na mga congressman inexpelled si Barsaga. Ayaw kay Barsaga putik na yan. Wala naman pong ibang ginawa yan kundi magmamamyaw doon sa kongreso. Tapos puro bintang naman po. Biruin mo, live yung session doon sa kongreso. Tapos magla-live siya, i-on niya, ayun, the crocodiles. Paano naman, Kiko Barsaga, yung mga mahahagip ng iyong cellphone noong mga panahon na yon na gumagawa naman na mabuti at nagtatrabaho ng maayos? Di po ba? Ibig sabihin, 265 ang bumoto kay Kiko Barsaga na mapatalsik, ma-expelled sa kongreso. 14 mga kababayan ang hindi pabor na ma-expelled si Kiko Barsaga. Isa-isahin nga natin kung sino yung mga 14 na yun. For sure, 3 sa Duterte. Si Pulong, yung anak na napakabango, no? Kapag ka nakikita ko yung anak ni Pulong Duterte na congressman, pagkabango-bango ng tingin ko. Tapos yung pamangkin, 3 na agad. Di ba? Sino pa? Sino pa yung nakalimutan ko na iba. Pero ka-14 na lang. Tapos ang lakas-lakas ng loob ng mga DDS, natakutin yung mga congressman na kapag bumoto daw po sa impeachment ni Sara Duterte ay may kalalagyan sa susunod na eleksyon. Anak ng pusa naman yan mga DDS. Saan nyo naman pinagkukuha yung mga katarantaduhan ninyo na naiisip? Naalala nyo yung congressman ng na anak ni Yumaong Akop. Naalala nyo, humalili yun, tumakbo sa pagka-congressman dahil nga po si Kong Akop ay namayapa na sinuportahan ng vice-presidente ni Sara Duterte ninyo. Yung kalaban ni Akop, ano nangyari? Tinambakan! Tapos ang lakas-lakas ng loob ninyo, malakas pa kayo at madami pa ang natatakot sa mga Duterte dahil sasabihin ng mga DDS dyan, lagot ka boss, sa 2028 saan ka magtatago? Bakit? Ipapapatay ako ng mga Duterte? Pagbabantaan din ang buhay ko ng mga Duterte? Pagkaliit-liit kong vlogger, papatulan ba nila ako? No? Yun, yung kagaya nila Boss Mike Cervera, yun yung mga malalaking mga vloggers mga boss chief amo sir. Di ba? Pero parang pinapatunayan lang ng mga DDS na kapag against sa kanila mga kababayan, ipapatsugi nung mga idol nila. Di po ba? Tuloy natin. The House of Representatives
has expelled Cavite Port District Representative Kiko Barsaga following the vote of 265, 14, and 8. Siguro yung mga miski ho yung mga bumoto dito kay Kiko Barsaga na mga kababayan niya diyan sa Cavite, sabi, buti na lang na-expelled. Bakit? Kasi nagkamali ako ng boto diyan. Akala ko magaling, mahusay. Yung pala, ang gagawin lang, malapusa lang pala ang paggagawin doon sa loob ng Kongreso. Masahol pa ho sa hayop ang ugali nitong si Kiko Barsaga, mga boss. Di ba, Jenny Ramos? Kakaway-kaway ka dyan. The House Committee on Ethics and Privilege reportedly recommended expulsion citing disorderly behavior and conduct unbecoming of a member the chamber after a series of prior suspension. Breaking news, May 14, 2026. Kiko Barsaga, pinatalsik sa camera, 265, 14, 8. Naku, kahit 2028 na, di kami takot na babagsak na mga Duterte mula sa national to local. Wala nang Duterte ang mananalo. Tingin ko ho, ganyan nga po, mga kababayan. Mobalabs na. Isa-isahin natin yung mga congressman na siniraan ni Vice Presidente nung panahon ng eleksyon. Joel Chua, pinuntahan pa niyan sa Maynila. Para lang ikampanya yung kalaban ni Joel Chua. Ano po ang ending, mga kababayan? Wala din, nga din. Panalo pa din si Joel Chua, tambakol yung kalaban. Beatrix Luistro, sinugod pa ng Vice Presidente. Doon sa distrito ni Beatrix Luistro. Ano ginawa? Sabi, may utang daw na 8 to 9 million ang asawa at si Beatrix Luistro sa mga Duterte. Hiningan na resibo, hiningan ng ebidensya. Sige nga po, madam, pakilabas nga po ang inyong ebidensya para naman mabayaran namin kayo. Aba, kapag ikaw yung naniningil ng utang at hinihingin ka ng invoice para bayaran ka, dali-dali kang magbibigay nun. May binigay ba ang Vice Presidente o tumahimik lang para mamatay yung issue kasi mapapahiya? Di ba ganun lang ang ginagawa nila? Pero itong mga congressman na nagpupush ng impeachment, mga kababayan, karamihan po sa kanila nakabalik sa Kongreso. Ito naman pong mga congressman na mga kupal na mga kagaya lang nito, walang ibang ginawa kundi manira, natatanggal. Naaalis. Sana magtuloy-tuloy na. Sana malinis na yung Kongreso. Kasi kapag kami mahahaluan ng we love dyan, mga bossy. We love. Alam mo, ibig ko sabihin, we love him. Kiko Barsaga. Pero pag binaliktad mo yon, medyo iba yung kahulugan. Pag nahahaluan ng mga ganyan, nasisira ho, mga kababayan.